Umaabot sa 32 opisyal at empleyado ng gobyerno ang pinakakasuhan ng ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. Ang 4 sa kanila, tiga Department of Budget and Management o DBM na siyang may hawak ng pondo ng bayan. Si Budget Undersecretary Mario Relampagos na pinakakasuhan ng graft, wala raw balak magbitiw. Katunayan, katatalaga lang kamakailan kay Relampagos sa isang grupo sa DBM na siyang sisilip kung wasto bang nagagamit ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang pondo. May report si Ruth Cabal. Bukod sa 3 senador at 4 na staff nila, 25 iba pang taga-gobyerno ang pinakakasuhan ng ombudsman ng ilang counts ng graft. Sa mga taga-gobyerno, 4 mula sa Department of Budget and Management at 21 mula sa implementing agencies. Ayon sa ombudsman, nagkunsyabahan daw ang mga ito para mamaniobra ang PDAF ng mga senador at mailagak sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Si Budget Undersecretary for Operations, Mario Relampagos, ang sinasabing pinakamataas na opisyal sa isang ahensya ng gobyerno na sangkot sa scam. Ang 3 staff niyang dawit din, sina Rosario Nunez, Lalaine Paule at Marilu Bare. Sabi ng ombudsman, base sa testimonya ng whistleblower na si Ben Hurluy, si Relampagos at ang 3 staff nito ay bahagi ng PDAF scam. Nakakausap daw ni Luy sa telepono ang 3 staff para mag-follow up sa paglalabas ng SARO o Special Allotment Release Order para makuha ang mga tseke para sa PDAF allocation. Naghain na ng motion for reconsideration si Relampagos. Matapos ang matagal na pananahimik, pumayag siyang magpa-interview sa telepono. Tinanggi niya ang mga aligasyon ni hindi raw niya personal nakilala si Luy o si Napoles at ni minsan hindi nakakausap sa telepono. Di rin daw siya ang nag-iisang approving authority para sa mga SARO sa DBM. These SAROs were, even if I sign them already, are not automatically released to the legislators, but we will wait the orders from the secretary. So, how could we conclude that my staff, my office expedited the release of the said SARO? Pinagtanggol din ni Relampagos ang kanyang 3 nadadawit na staff. Between 2007 and 2009. Now, in these years, my 3 staff did not handle this SARO. We did all our functions with the normal and regularity without any intention of profiting personally from this. Wala raw balak magbitiw sa pwesto o mag-leave si Relampagos kahit pa may nakita na ang ombudsman na sapat na basihan na kasuhan siya sa Sandigan Bayan. Katunayan ngayong linggo lang na talaga pa nga siya kasama ang 3 niyang staff sa Monitoring and Evaluation Group ng DBM na ang pangunahing trabaho ay tignan kung nagagamit ng wasto ang budget ng iba't ibang ahensya. Nasa ibang bansa ngayon si Budget Secretary Butch Abad pero sa isang text message sinabi niyang premature para umaksyon ang ahensya dahil wala pang formal na kasong na isasampa laban sa mga empleyado nito. Ayon naman sa Civil Service Commission, pwede lang silang magsuspindi o magpataw ng anumang penalty sa isang opisyal o empleyado ng gobyerno kung may hiwalay na kasong administratibo laban sa mga ito. Pero di saklaw ng Civil Service Rules ang mga taga-gobyerno na nahalal o tinalaga ng Pangulo. Wala pa pong nagpa-file ng complaint. Kung ipa-file nila sa amin, for example, and the charge will involve dishonesty or grave misconduct, if they are found guilty, they can be dismissed from the service. Ruth Cabal, GMA News.